Ganyan kalakas ang hanging nararanasan sa Gonzaga, Cagayan na isinailalim sa wind signal number 5 kanina. Nabali ang malaking sanga ng punong yan. Nangyari ito kaninang hapon sa gitna ng pananalasan ng bagyong Ophel. Naglabas ng storm surge warning ang Pag-asa sa ilang lugar ng Cagayan at Ilocos Norte. Posible rin ng daluyong sa susunod na 2 araw sa ilang lugar sa Aurora, Batanes, Ilocos Sur at Isabela. Kaya pinapayuhan ng mga residente na lumayo sa tabing dagat at huwag pumalaot. Halos dilubyo na ang naranasan ng mga taga-Cagayan na tinumbok ng bagyong Ophel ilang araw lang matapos padapain ng bagyong Marce. Ramdam din ng malakas na hangin at ulan sa Isabela. Mula sa Ilagan City, may live report si James Agustin. James? Atong panakanakang pagulan na lamang yung nararanasan ngayong gabi dito sa Ilagan City sa Isabela, pero may ilang bayan dito sa lalawigan na nagpatupad ng preemptive evacuation kanina. Yung ilang mga residenteng lumikas pang-4 na araw na sa evacuation center. Ang karating na probinsya naman ng Cagayan muling nakaranas ng matinding pagbayo. Umaga ng itaas ang wind signal number 5 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, kasama ang bayan ng Santa Ana. Kaninang hapon, naramdaman ang hagupit ng bagyong Ophel doon. Nagangalit ang hangin at ulan. Nagdulot ka ng matinding takot sa mga residente. Halos matuklap ang bubong ng parking at multi-purpose center na ito. Nawalan din ng kuryente sa ilang lugar. Mahigit 200 pamilya kabilang ang mga katutubo sa nag-evacuate mula sa Barangay San Vicente. Ang problema, kulang na ang mga silid matapos mawasak ang ilan ng bagyong Marce. May nagbahay-bahay namang rescuers para sa pilitang magpalikas. Alas 2 ng hapon, naglandfall sa bayan ng Bagaw ang bagyong Ophel. Buwis-buhay ang pagsagip sa ilang inabutan ng bagyo sa bayan ng Bugey. Gayon din sa Apari. Sa kuha ng storm chasers ng Pag-asa, ramdam ang pagbayo sa bayan ng Gonzaga. Pati sa sentro Amulo, kung saan tanaw ang malalaking alon ng Cagayan River. Sa Tumawi ni Isabela, malakas din ang hangin at ulan. Inilikas sa mga nakatira sa hilagang bahagi ng bayan. Sa Ilagan City, mahigit 300 pamilyang nananatili sa mga evacuation center, habang hindi pa rin madaanan ng Bacolod Bridge sa taas ng tubig sa ilog. Si Pangulong Bongbong Marcos inutusan ng DILG at DNR na hikayati ng mga LGU na gamitin ang geohazard maps ng Mines and Geosciences Bureau MGB. Makakatulong ito para matukoy ang mga landslide at flood-prone areas. Sakaling tamaan ng bagyong Pepito ang Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain, karamihan ay sa lungsod ng Maynila. Bukas sisimulan na ang preemptive evacuation sa mga lugar na daraanan ng bagyong Pepito. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng water level sa Pinakanawan at Cagayan River. Yan muna yung sitwasyon mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, James Agustin. Hindi pa man nakababangon mula sa pinsala ng bagyong Marce, napilitan ng lumikas sa mga taga-Pagudpod, Ilocos Norte dahil sa bagyong Ophel. Ang problema, sira ang mga evacuation center. May live report doon si Darlene Kai. Darlene? Atom, sa ngayon ay pabugso-bugsong hangin at ulan yung nararanasan namin dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan nakataas yung signal number 3. Kaya kanina, katulad nga ng sinabi mo, ay nagpalikas na ng mga residente na nakatira sa mababang lugar at sa tabing dagat. Nakataas na po sa signal number 3. Lahat po na nakahanda na mag-evacuate, pumunta na po kayo dito sa may pick-up point. Tulong-tulong na ang DRRMO, Police, Barangay at AFP personnel sa pagpapalikas sa mga nakatira sa tabing dagat sa Pagudpud, Ilocos Norte. Malaking hamon yan para sa lokal na pamahalaan, lalo't wasak na wasak din daw ang iba pang itinalagang evacuation center. Tapno na po, kasta nga nasa ababay, mailikas na kayo apo para kay safety tayo amin. Nasira sa nagdaang bagyo ang seawall sa Barangay Poblacion 1, kaya pinangangambahang lamunin ng malalakas na alon ang mga bahay. Yung kasi yung dagat, ma'am. Yan lang ang inabangan namin, kinakatakutan itong dagat. Si Josie, emosyonal dahil tanda pa niya nang lumikas sila. Kasi ma'am, mahirap magbakwit. Yung pagbakwitan namin sa high school, ma'am, lumipad din ng mga bubong.
Ang hipag niyang si Jocelyn, halos wala nang natira sa bahay kung saan siya lumaki. Hindi pa man nakababangon, kailangan na namang lumikas. Tulungan da kami kuma. Doon ay tayab ti balay mi. Tibubog ti balay mi. Akaasip ay ninanang ko. Sa Pasaling Elementary School, nagkubli ang ilang tagapagudpod noong kasagsagan ng bagyong Marce. Pero pati ito, winasak ng bagyo. Naghanap po kami ng mga pwede pang gamitin. Doon po sa mga ibang schools din po, pero hindi po kasi siya dati na ginagamit na evacuation center. Atom nananatiling naka-alerto yung provincial government ng Ilocos Norte. Sa ngayon, bukod dito sa Pagudpod, ay nagpapalikas na rin ang mga residente sa mga bayan ng Adams at Bacara. Yan yung latest mula rito sa Pagudpod, Ilocos Norte. Balik sa'yo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai. Hindi tutulong pero hindi rin pipigilan ng gobyerno ang International Criminal Court na mag-imbestiga sa Duterte War on Drugs. May report si Ivan Mayrina. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi sa Quad Committee hearing kahapon. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Pero sabi rin niya sa pagdinig, Ang problema, walang jurisdiction. Bigyan mo muna ako ng jurisdiction before anything else. si Pangulong Marcos nanindigan na hindi tutulungan ng kanyang gobyerno ang ICC. Pero hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. ibang usapin pa raw kung hihingin ng tulong ang ICC sa Interpol o International Criminal Police Organization. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Maring humili ang ICC sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao. Ang red notice ay nagsisilbing alerto sa member countries gaya ng Pilipinas na may puganting ipinaaresto ang isang bansa o international organization gaya ng ICC. Sabi ng DOJ, pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. We are not in the business of blocking the Interpol's job. ayon sa ICC, tinututukan nila ang mga nangyayari sa Pilipinas. Naniniwala naman ang Quadcom na magandang resulta ng pagdinig kahapon dahil sa mga pag-amin ni Duterte at iba pang mahalagang impormasyon na nakalap nila. Sa kabilayan ng mainit na tagpo, sa isang kuha ng kamera, maririnig na may sinasabi si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Duterte. Sasampling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Nagsorry naman ang dating Pangulo. I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yun? Di sinabi ko, halika, sampalin mo na ako. Nag-uwat daw ang bangayan sa isyu ng pagpirma ni Duterte ng bank secrecy waiver. Sabi ni Duterte, handa siyang pumirma ng waiver. Pero may kondisyon. Lahat, hindi lang ako. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. Para makita talaga ng tao, yan o. Yan ang pera ko. May yung inyo. Kailangan di ipaalam kung handa ang kanyang asawa na pumirma ng waiver dahil joint account ang hawak nila. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na ang aktor na si Ken Chan kaugnay ng kinakaharap na syndicated estafa case. Sa isang post, iginit ni Chan na hindi siya nanloko ng tao at hindi siya nanghingi ng pera taliwas daw sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Pinili raw niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Hindi rin daw niya tinatakbuhan ng kaso. Kine-question niya kung bakit syndicated estafa ang ikinaso, gayong umiikot lang umano ang issue sa pagkalugi ng negosyo. Maglalabas daw siya ng mga detalye sa mga susunod na araw. Non-bailable ang kasong syndicated estafa at may parusang life imprisonment. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan daw
ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. 2 beses ng bigong naisilbi ang warrant of arrest laban kay Chan. Maagang pagme-menopause ang isa sa mga posibleng maranasan ng isang babaeng may hypothyroidism tulad ng aktres na si Carla Abellana. Ang paliwanag ng eksperto kung bakit nangyayari ito sa Fit Track Report ni Bon Aquino. 5 taon, 5 doktor at hindi mabilang na medical tests at mga gamot. Ganyan ibinahagi ni Kapuso actress Carla Abellana ang mga pinagdaraanan niya dahil sa sakit na hypothyroidism. It's something I have to deal with, ang mga health issues like hypothyroidism. Kumbaga, nire-remind sa akin ni God how valuable life is, how important our health is. Walang pinipiling age yan and gender. Ayon pa kay Carla, dahil sa hypothyroidism, perimenopausal o pamenopause na siya sa edad na 37. Sa kabila rin ng regular workout daw niya, tumaas ang kanyang timbang. Ano nga ba ang hypothyroidism o underactive thyroid? Ang hypothyroidism ay isang kondisyon kung saan ang ating thyroid gland o itong nandito sa ating leeg ay humihina. Kung kaya naman nababawasan ang paggawa nito ng tinatawag nating thyroid hormones na mas kilala doon sa mga T4, T3. Importante ang thyroid hormone sa metabolism, brain function, pagganda ng kutis, tibok ng puso at galaw ng bituka. Kabilang sa mga sintomas ng hypothyroidism, ang pagkakaroon ng goiter, pagiging makakalimutin, dry skin, pagbagal ng tibok ng puso, mabilis na weight gain at early menopausal symptoms. Ovulation ay humihina. Kung kaya naman, nagkakaroon sila ng irregularidad sa kanilang buwan ng dalaw, then bumababa yung fertility. Marami raw risk factors o dahilan sa pagkakaroon ng hypothyroidism tulad ng iodine deficiency, family history, chronic autoimmune thyroiditis, pagpapaopera sa thyroid dahil sa goiter o typhoid cancer at iba pa. Kaya payo ng doktor para maiwasan ito, magkaroon ng iodine-rich diet tulad ng pagkain ng seafoods, paggamit ng iodized salt at magpa-check up agad sa doktor lalo na kung may family history. Lalo't ang hypothyroidism, nangangailangan ng panghabang buhay na gamutan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog sa swimming pool ang kotseng yan sa Arizona sa Amerika. Binasag ng mga pulis ang sunroof para mailabas ang driver. Paliwanag ng driver, aksidente niyang nadiinan ang pag-apak sa silinyador, kaya dumiretso sa pool ang kotse. Nag-iba ang kulay ng sunset sa ilang bahagi ng Catanduanes kahapon. Sa halip na orange, naging matingkad na pinaghalong kulay pula, pink at violet ang kalangitan. Nasilayan yan mula sa bayan ng Virac hanggang Himoto. Maraming namangha, pero may ilang nagsasabing masamang pangitain ito. Ayon sa Pag-asa, nag-iiba ang kulay ng langit kapag sobra ang dami ng mga maliliit na particles sa himpapawid. Ayon sa mga eksperto, may kinalaman ito sa scattering o pagkalat ng liwanag ng araw. Posibleng mas mataas daw ang vapor concentration o moisture ng hangin dahil sa bagyo.